Kami ay pumanayam ng ilang mga tao upang kunin ang kanilang opinyon ukol sa aming paksa. Sa tingin niyo po ba umuunlad ang Pilipinas? Sa tingin ko hindi. Kasi ang Pilipinas ay kasama pa rin sa third world country. So ang Pilipinas ay mayroon pa rin utang sa ibang bansa. Hindi pa rin tayo umuunlad dahil nga may mga kurap pa rin tayong mga politiko. Sinasabi kasi nila na maunlad daw yung Pilipinas. Sabi ng nakaraang administrasyon na maunlad daw yung Pilipinas sa economy. So, tumataas naman daw. Pero hindi siya totally ramdam ng buong Pilipinas. Kasi, di talaga siya totally Ano pong opinion niyo sa Philippines as the brightest star in Asia? Ayon naman sa mga napapanood ko, yung mga statistics naman, nakikita naman na talagang umuunlad ng Pilipinas. Kasi as brightest star in Asia kasi wala third world country, nagiging developed country na tayo. Ano pa ba? Ayun lang. Tingin niyo po ba anong dapat ibansag ngayon sa bansang Pilipinas? Sigman of Asia or brightest star in Asia? Mas gusto ko bansagin natin ang Pilipinas bilang brighter star in Asia kasi kung titignan nyo sa sa larangan ng pageant, mas nangunguna na ngayon, mas kilala yung Pilipinas sa ibang bansa na kumukuha na rin sila ng mga may half lead ng Pilipinas. Or kung titignan nyo, ang Venezuela ay isa sa mga isa sa mga pinatatakotang bansa pagdating sa pageant. Pero kung titignan po natin ngayon, mas tinitignan na nila ang Pilipinas bilang isa sa mga kakompetensya pagdating sa corona. At ikalawa, kung titignan din natin, yung Pilipinas ngayon ay isa na sa mga pinag-uusapang bansa sa buong mundo dahil sa anti-drug nga na pamumuno ni Duterte na pinagkakaisa na niya ang Pilipinas. Kaya sa tingin ko, dapat ang Pilipinas ay isa na sa brighter star ng Asia. Nararamdaman ko pang pagunlad sa Pilipinas dahil sa pamamagitan ng sa business, anong tawag dito? Paikot ako ng puhunan, ng sarili ko. Yun, kahit sino naman ang tumayong presidente, kung magsisikap ka sa sarili mo, uunlad ka. Pero kapag hindi ka masikap sa sarili mo, hindi ka uunlad. Yun lang po. In order for the Philippines to become the brightest star in Asia, it needs to improve its infrastructure immensely. Ano po bang opinion niyo tungkol sa Pilipinas bilang brightest star in Asia? Dahil sa last forecast na 7% growth ng GDP natin, masasabi ko na mataas ang posibilidad nga na maaari nga tayong isang brightest star sa Asia. So since na i-compare mo siya sa Southeast Asian nation, so tayo ang pinakamabilis na growth rate sa lahat. And then, kung makikita mo naman sa infrastructure sa uwi na pamumuno ni Duterte, makikita mo talaga na may progreso na sa iba't ibang area ng sektor ng lipunan. Sa tingin niyo po ba ay maunlad ang Pilipinas sa ngayon? Sa tingin ko, kung ikukumpara mo sa talagang sobrang unlad na hindi pag-ano, pero kung ikukumpara mo sa mga ka-level natin sa Southeast Asia, matuturing ko na mayaman na tayo kaysa sa kanila. Katulad sa bayan namin sa probinsya, nakita ko na ng progreso to, nakita namin na kung ano ng mga business na nagsusulputan na dati wala pa. What can you say about the Philippines being the brightest star in Asia? Your opinions, insights? The brightest, hello? Yes, brightest. I don't know. I think the only thing we visited now is this place. So we've just seen a little part of Manila. Okay, your opinion about the Philippines? I think it's a beautiful country, a lot of islands. I'm looking forward to maybe diving there, but I'm very excited about the next 3 weeks when we are in the Philippines.
Yeah, and to go outside of the city, see a little bit of the landscape. Sa tingin nyo, maunlad po ba ang Pilipinas? Depende kung ano yung babasihan. May mga reports tayo in terms of economic indicators, we have GDP of 7%, nakarecord tayo ng fastest expansion over 3 years. I would say yes. Kasi meron namang makakita ng statistics na yung economy is driven by pick-up in private and government consumption. Meron din na parang recently, makikita mo naman after graduation, yung mga estudyante can easily find jobs in call centers. Relatively few years back. Yun doon sa aspects na yun, pwede mo makikita kasi meron kang base na indicators. Pero hindi ko din man masasabi na maunlad siya all throughout kasi ang tingin ko, may mga sectors that are left behind. Hindi siya inclusive in growth. Although sinasabi natin on national level, tumaas tayo, may mga naiiwan ng sectors. Ang tingin ko, maunlad tayo doon sa mga tao, nagkaroon ng development doon sa mga tao na nakapag-aral. Kasi easier access. Makita mo naman sa malls, dahil puno. Otherwise, wala yan. Pero makikita mo may spending yung tao doon sa may sweldo. Pero doon sa mga medyo mahirap na kasama natin sa sektor, hindi sila nakakasama kasi they are made poor. Mauna din tayo siguro ang contribution din ng OFWs. Kasi yung galing remittance, kasama yun sa part ng GDP. So, yun, pwede nyo fuel up ng consumption nyo kasi may remittance tayo abroad. At still, may mga tingin ko in terms of development, may mga gaps pa tayo na would require na gawin natin pa. May mga services tayo din sa mga poor na nalaleft out. Infrastructure din tayo na kailangan mo natin. Kaya ba ng Pilipinas na magpagsabayan sa mga ulat ng mga bansa? Personally, I don't think in general we can. But there are some sectors dun sa ating services. Competitive tayo sa services. So, marami naman tayo mga magagaling na workforce. Pero may mga left out din na mga sectors kasi may mga infrastructures tayo na kailangan para for example sa agriculture para tayo mag-compete globally kasi previous nga yun nagkakaroon ng decline of exports. Kailangan din siguro natin support na more on infra para ma-keep up natin yung improvement of exports. So, hindi talagang kung hindi lahat. May mga sectors tayo pwede competitive tayo. Ano ang inyong opinion sa pahayag na Philippines the brightest star of Asia? Brightest star of Asia. It's just a potential. Kasi meron naman tayo kagaya na maganda yung ating human resources. So, pwede tayo mag-build on that, pero talagang may mga kailangan tayo para sa ma-improve pa yung economy natin, kagaya alam naman lahat, yung mass transportation is a must kasi kung hindi mo madala yung mga produkto mo from one place to another in a shortened time, ano din yun, expense of the government. So, aside from that, marami pa tayo mga infrastructures na kailangan i-build para maging brightest star of Asia. Meron din tayo kung meron tayo mga human resources, meron din tayo kailangan i-improve in terms of discipline ng mga tao. Kasi, yan Singapore, nag-improve yan kasi discipline natin yung tao. Hindi lang, balitan yung, parang Manila lang yung Singapore eh. Yung attitude ng tao, ikaw sa lahat. Kasi in terms of discipline, corruption, hindi pwedeng yung lang vision natin ma-improve to yung tao lang. Meron sana improvement sa social infrastructure at saka infrastructure na solid, na real infrastructure. Yun yung tingin. Transparency sa government kung ano ang transaction.
para tayo maging ano talaga natin yung maging brightest star of Asia. Okay, maraming salamat po. When I say inclusive, yung kasama sana yung mga nasa mga poor sectors ng ating society. Nagkakaroon ng disparity ng development. Yung mayaman, lalong yung mayaman, then yung mahirap, lalong mahirap. So, probably may mga pagkukulang yung mga programa natin na ngayon naman kinokorek na ng gobyerno yan yung mga ganyan. Ang isang example, yung ating yung conditional cash transfer, okay, para matulungan yung mga poorest of the poor, makaawat sila ng konti at matulungan sila paano buhayin yung mga sarili nila later. So, dapat itong CCD, lumiliit ito kasi, di ba, natulungan mo sila, so nababawasan dapat yung poor mo over time. Pero ang nangyayari, palaki ng palaki yung CCD. So, it's not a good indicator na talagang umuunlad. And yet, makikita mo naman may mga proxy indicators, magmasid-masid ka lang sa mga urban areas, traffic is a proxy indicator na maunlad tayo dahil mga tao nakakabili na ng mas maraming sasakyan. But that is just a proxy indicator. Purchasing power, na certain sectors lang ng ating society ang lumalaki ito. Pero yun nga, yung mga nasa baba ay hindi nakakasama sa pag-angat. So, hindi pwede masasabing inclusive yung growth. At ito pa naman sana yung priority and task ng nakaraang administration na inclusive sana itong growth. But as we can see, medyo hindi nangyayari. Hopefully, this administration ma-address. Kaya pa ng Pilipinas na makipagsabayan sa mga unlad ng mga bansa? Yes, kasi sumasali tayo sa mga international organizations at hindi naman natin ito gagawin kung hindi natin makipagsabayan, lalo na sa larangan ng trade. For example, since the early 1990s or mid-1990s, member naman ang Pilipinas ng tinatawag na World Trade Organization. So ano ba itong WTO? So ito it's a trade agreement among countries para yung flow of goods and services kumbaga ba, meron tayong mga produkto, mas madali natin maipapasok na sa other countries. Yun nga lang, products sila makakapasok din sa atin. So, naggawa naman tayo ang gobyerno, nag-insecure naman ng mga tinatawag na mga measures para yung mga ganong pag-influx sa mga imported products, hindi masyadong maapektuhan yung ating mga local producers of the same products ang papasok. Okay. So, meron din yung tinatawag na ASEAN integration. At ito ay yung pagsasanib ng economy ng buong ASEAN para as a block, kaya natin makipagsabayan doon sa iba pang countries. And also within the ASEAN economy, within the ASEAN, meron din opportunity para sa Pilipinas yan. So, itong pagsali natin sa mga ganito, dyan meron yung mga tinatawag na ASEAN Free Trade Area, yung Philippines-European Free Trade Area. Ito, mga international organizations na sinasalihan ng Pilipinas kasi alam natin may potential tayo para makipagsabayan na sa mga ibang bansa. Lalo-lalo na sa larangan ng trade at iba pang aspeto, larangan ng trade at mga services. So, goods and services. Kaya naman natin kasi marami ang Pilipinas napakarami nating resources, lalo na human resources, para kaya natin dapat makipagsabayan. Siguro, disiplina lang, love for country, ma-emphasize lang para masabayan yung ating potential ng mga ganitong bagay. Ano ang inyong opinion sa pahayag na Philippines, the brightest star of Asia? Actually, ginugol ko lang ito kanina. Parang this was, it's a statement, I think some 2 years ago pa, the brightest star of Asia. So parang I can equate this to as if saying parang an emerging economy, isang bansa na may potential to which I agree. Talaga naman we are one of the brightest stars of it's a brightest star of Asia proudly. Kasi nga gumaganda na yung ating economy kung tutusin lang hindi nga lang inclusive. So, yan ganyan bagay pwede ma-address yan. So, we're an emerging economy. Marami tayong potential. We have all the natural resources that we have
kung magagamit lang natin ng tama, ay it will help somehow yung ating country to develop further. So I believe naman doon sa statement na we're the bright, siguro hindi man necessarily brightest, probably one of the brightest in Asia. Pero ang key dito is paano ba tayo magre-respond na? Paano natin i-utilize ang tama yung ating resources para nga dapat ang paulit-ulit ako, dapat ang growth ay inclusive kasi hanggat hindi natin isinasama yung mga poorest of the poor, wala rin mangyayari dito. It might even create an upheaval later na yung mayaman, sila lang yayaman. So lumalaki yung gap between the rich and poor. So kung hindi ma-address yan, even if we're the brightest star in Asia, mababaliwala lang nila. Maraming salamat po. Okay, salamat. Okay na.